Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa ating pong daily vlog. At ang topic po natin for today ay we are born to live by the Spirit. Lahat po ng mga Kristiyano, lahat po ng mga nananampalataya sa ating Panginoon ay tayo po ay pinanganak na mamuhay at mabuhay ayon sa Espiritu ng Diyos. So ang ating pong verse for today is 1 John 4 verse 13. Ang sabi dito, we know that we live in Him and He is in us because He has given us of His Spirit. Lahat po tayo na kay Kristo po, tayo daw po ay nabubuhay kasama niya at siya po ay nasa sa atin sapagkat binigay ang Espiritu ng Diyos sa atin. So lahat po tayo mga kasama at mga kapatid, may Espiritu po tayo nung tayo po ay tinanggap natin ang ating Panginoon. Yun po yung binuhay ng Diyos sa atin sapagkat yung po nagkasala ang sangkatauhan, ang nawala po ay ang Espiritu. Yun po yung namatay. Kaya nga po, ang sabi doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi po yung kaluluwa, hindi po yung laman, kung hindi ang Espiritu. Pero, purihin ng Panginoon dahil sa tinanggap po natin ng Panginoong Hesus, tayo po ay nagkaroon ng buhay. Nabuhay po ang ating Espiritu. So, when Jesus returned to His Father, He did not abandon us as spiritual orphan in the world. He sent His Holy Spirit into our lives. Yan. So, meron tayong Spirit, pero kailangan pa natin ng kapangyarihan ng Diyos na kung saan para ma-nurture, lumago tayo at magkaroon po ng mas maganda at masaganang buhay po ang ating spirito. Hindi po niya tayo iniwang o isang mga orphan o mga ulila. So, ang banal na espiritu ang magpapalakas po sa atin. Ang banal na espiritu ang magtuturo po sa atin. Sabi po ng John 14:16-18, sabi dito, I will pray the Father that He will give you another helper, that He may abide with you forever. So kasama po natin ang banal na Espiritu, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He dwells with you and will be in you. Will be in you. I will not leave you orphans, I will come to you. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Na sabi nga po dito na hindi niya tayo iiwan na parang isang ulila. Kailangan ang banal na Espiritu po kasama po natin. He dwells with you and will be in you. Hallelujah. At maganda po rito, kasama po natin ang Panginoon. Kaya po ito po yung mga binabanggit po ng mga mananampalataya. Kasama natin ang Diyos. Di ba po, kagaya rin po ang Panginoon, siya po ay tinawag na Emmanuel, God is with us. So kasama po natin ang Panginoon, ng Trinity po ay kasama natin na even though na ang Panginoon talaga ay nasa heaven, because of the Spirit nagko-connect po sa atin. Yung Espiritu ng tao at ang Espiritu ng Diyos, yun po yung nagko-connect. Na kung saan, yan po yung divine nature po, na kung saan tayo po ay magkakasama po. Kasama po natin ang Panginoon. He dwells in us and we are with Him. Kaya po maganda. So ano po bang ginagawa ng Holy Spirit? Ano bang ministry ng Holy Spirit sa atin? Dalawang bagay po ang mapapag-aralan po natin. Ano ba ang ginagawa ng Banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya? At ang gusto ko lang po i-emphasize din, hindi po lahat po pala ay mayroon pong Banal na Espiritu. Sabi nga po dito, the Spirit of truth whom the world cannot receive. Sapagkat ang mundo po ay, lahat po ng tao sa mundo, kung titingnan po natin, ay nagkasala. At yun lamang kung nagkaroon ng buhay na tinanggap ang ating Panginoon at ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa kanila, yun lamang po ay mayroong Espiritu. Kaya po, natatanggap po natin ang banal na Espiritu. Kasi nga po buhay ang Espiritu natin. Pero ang mundo po, na sinasabi po dito, the world cannot receive, na because it's neither sees Him nor knows Him, sapagkat sila po ay hindi talaga nakakaunawa o talagang hindi nila talaga, wala sila yung kapangyarihan ng Espiritu sa kanila sapagkat patay nga po ang connection. It's like a cellphone without a SIM card. So walang network po 'yon. So importante po yung nandoon sa loob, hindi po yung ganda ng cellphone kung hindi yung nasa loob po na SIM card at yung connection niyo po dun sa network na kinakabitan niyo. Ngayon, ano ba ang nangyayari pag tayo po ay may espiritu? So yung ministry ng Holy Spirit po sa atin ay dalawang bagay po, kagaya na nasabi ko kanina. Ang una po ay in us, dun sa atin po. At ang pangalawa, through us, sa pamamagitan po natin. Yan po ang ginagawa ng Banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya. So pag-usapan po natin ngayon ay yung in us, yung nasa sa atin, ang Banal na Espiritu. So the Holy Spirit come to dwell within the believer to help him grow in the Lord. So the Holy Spirit ay nasa sa atin para daw tulungan tayo na lumago sa Diyos.
So in short, hindi pala lahat din ng mga na pumapasok ng simbahan na sinasabing sila ay mga Christian ay talagang lumalago. Bakit po? Kung wala rin po ang banal na espiritu sa isang mga tinatawag na Kristiyanong ito, hindi sila lalago. Kaya mapapansin niyo po yan at maoobserbahan po niyo sa mga simbahan na they are just the same. Kasi nga po, wala doon nagre-rest o nagde-dwell sa kanila ang Holy Spirit. So it's just like a common religion na kung saan labas-pasok ang mga tao sa isang relihiyon pero wala doon ang banal na espiritu. So importante po yung banal na espiritu na kung saan ito po ay dapat mag-dwell sa mga mananampalataya para lumago tayo. Okay. So, yan po yung connection po. Kaya nga pong sinasabi po natin na ang ating pong pananampalataya o hindi po to reliyon, kung hindi ito ay relasyon natin sa Diyos, yun yung kumukonek po kasi. So, kung walang connection, hindi tayo lalago. Sabi nga po sa Bible, si Jesus daw yung vine, tayo daw po yung branches. Kung wala yung branches, wala ang Panginoon, wala ang buhay yung branches. So, in short, kung wala din ang banal na espiritu, di rin po tayo lalago. Amen po ba dyan? Okay, number 1, ano bang ginagawa ng Holy Spirit sa atin bilang isang mananampalataya? Nagkakaroon tayo ng access sa ating Ama na sa langit. Number 1 po yan, open access to the Father. Meron tayong access ngayon kay God the Father. Because God the Father is in heaven, so paano tayo makakapag-lapit sa Kanya nang walang hesitation? Yun po yun. Holy Spirit po, yung Spirito na sa atin. Ephesians 2:18, sabi dito, for through Him we both have access by one Spirit to the Father. So, yung po yung kumukonekta, yung binabanggit ko po kanina, it's just like a SIM card. It's just like a phone. Without a SIM card, wala pong connection. So, dead spot, walang network, walang connection, walang communication. Ganun din po sa mga Kristiyano, kung walang Spirito ng Diyos, hindi tayo magkakaroon ng connection sa Heavenly Father po natin. So, ang Holy Spirit, ang nagko-connect po sa atin. Our Spirit, the Holy Spirit, yan po ang nagbibigay ng connection sa ating pong Amang nasa langit. Ano pa po ang ginagawa ng Holy Spirit sa mga mananampalataya? He renewed us. Binabago tayo ng banal na Espiritu. Sa Titus 3, verse 5 to 6, ang sabi dito, not by works of righteousness that we have done, but according to His mercy, He saved us, through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit, whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior. So kung titingnan po natin dito, but according to the mercy of God, He saved us. And this is Jesus Christ. Diba? And through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit, so tayo daw po hinuhugasan, nire-regenerate tayo, binabago, hinuhubog po tayo ng Panginoon, ng banal na Espiritu, para magkaroon tayo ng kawangis ng ating Panginoong Jesus. So, He poured out on us abundantly through Jesus Christ. So without the name of Jesus Christ, without the work of Jesus Christ on the cross, hindi rin po makakapasok sa atin o hindi makakagalaw ang banal na Espiritu sa atin. So si Jesus po ang nagbukas ng lahat ng ito, pinatawad po niya tayo, nilinis tayo sa mga kasalanan, then saka po dumating ang Holy Spirit sa atin at para tayo magkaroon ng tunay na pagbabago at transformation, regeneration, renewing of ourselves to godly and righteous thing. So, amen? So, ganun po ang prosesong ginagawa ng Panginoon. Because hindi tayo magiging maayos na mananampalataya kung walang banal na Espiritu. We cannot say we are just saved at hindi tayo lalago. Kailangan po natin ang Panginoong Jesus at ang banal na Espiritu para tayo magkaroon ng pagbabago. Amen. That's why He renewed us. Hallelujah. So, meron po ba tayong natututunan ngayong umagang ito dito po sa ating topic regarding that we are born to live by the Spirit? So, importante po yan na tayo po ay merong Holy Spirit. Ang nakakalungkot po, marami po mga simbahan ngayon na tinasabi nila sila ay mga born again, sila ay may pananampalataya kay Kristo, pero wala po silang relasyon sa banal na Espiritu. Hindi po nagmamanifest ang work ng Holy Spirit sa kanila. So I'm sad to say po, it is just like a religion, another kind of religion po, na kung saan wala po talagang transformation ang isang tao. It is important for us to be transformed by the renewing of our minds from glory to glory, at tayo po yung dating buhay. Makikita niyo naman po
Yung dating buhay ba natin, ano yung ugali natin, ano yung klase ng pamumuhay po natin. Then, ano na tayo pag nandun tayo kay Kristo? Ano na tayo pag nandun ang banal na Espiritu sa atin? Because it is a transformation po, regeneration nga po kung tinasabi po dito ng Biblia. Kaya kailangan merong pagbabago. Yan po ang tatak ng isang tunay na Kristiyano. From glory to glory, ibig sabihin po niyan, nagbabago po tayo araw-araw. Nagbabago tayo from time to time po. Hindi pwedeng hindi nagbabago sa pagiging righteous o pagiging matuwid o kalugod-lugod sa Panginoon ang isang tunay na nananampalataya at pinapanahan ng banal na Espiritu. So bukas po magkita-kita tayo at pagpapatuloy po natin ang ating pong topic na tayo po ay pinanganak o we are born to live by the Spirit. So God bless you. Manalangin po tayo. Hallelujah. Father God in heaven, we thank you, Lord God, that you have sent the Lord Jesus Christ to us. And thank you, Lord Jesus Christ, that you have already sent the Holy Spirit for us, Lord God, para po tulungan kami mabuhay, Panginoon, na may kabanalan dito sa lupa. Salamat po dahil binabago niyo po kami from glory to glory. Nire-regenerate niyo po kami, hinuhugasan, nire-renew, Panginoon, upang kami po ay lumakad na may katwiran sa inyo pong harapan. Salamat po, O God. Gabayan niyo po ang lahat ng sumusubaybay ng programang ito. Purihin, kasambahin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kita-kita po tayo and God bless you all.